Mga kirigno from the entrance cup to patungo sa sod sa bahay. So kumamit ko yan. Kumamit ko yan. Kumamit ko yan. Shout out to Dark Kid Tapayan, Tommy Calieno, and Pedro Apawan. Hey, what's up mga kakirig? Welcome to my channel. So, dito kami ngayon. So, may gagawin kami. Si Brooks, yung climber namin. Ito yung leadman namin, si Alvin. No? So, ako taga-video lang mga kakirig. So, ang gagawin namin ngayon, magsisit up kami ng mag-set up kami ngayon ng metering. So ito yung mga materials. So gagawin namin yan. Magpapaturo tayo kay Alvin the Great. Tabunin lang aming mukha kay initin man. So ayan na si Brooks. Ayan na si Brooks, aakyat na yan. So yan yun, dyan yung lalagay yung metering namin mga kakirig ha. Namit pag-flyer. Saban ka na. So set up na namin muna itong ano guys, metering nya. So pakilala ko muna baka sa mga baguhan dyan sa hindi pa kilala ang mga materials. Now this setup mga kirig intended for requirement lang ng Mactan Electric Company mga kirig no. Dito sa Meco. So meter base at saka dalawang REC na length ng pipe. 3/4 yan. Pwede rin AMT pero mas mura ang REC kaysa AMT. So meron ding liquid type. So ito yung medyo na mura na type mga kirig, pang affordable lang no? So ang gagawin ngayon ni Leadman Alvin, ako sana gagawa niyan kaso taga video muna ako ngayon para maturuan kayo ng kunting tips o magka-idea man lang kayo sa pag set up ng metering mga kirig. So dito sa line side mga kirig is red wire ang requirements and the load side is black no. So dito yung mga coupling na 3/4 yung straight connector. So bali ito yung klase na madalas namin ginagamit na straight connector. So maraming type ito. Ito yung pinakamadali. Kasama natin. Sino? Si Brax. So punta man tayo sa poste mga kirig. So ayan mga kirig, huwag nyo lang yung pansinin yung ingay mga kirig sa paligid kasi ngayon lang bumalik yung kuryente na dito. So itong tinap namin dito mga kirig is wala pa tong preparation pa lang to para magkaroon sila ng connection mga kirig. So dito kami maglalagay ng provision for metering mga kirig. So sa isang poste mga kirig, ang available lang is sa service pole is dalawa lang no? So ang requirement ng minimum na laki ng service pole mga kirig is 3 inches, schedule 30 pero basta hindi bababa dyan sa ganyan mga kirig. So yung inakyat ni Brox mga kirig is buhay yung iba, yung sa amin lang yung patay no. So kailangan mag-ingat din kami dyan kasi baka may napunit or open wire dyan no. So gawa ngayon ni Brox mga kirig is maglalagay siya ng secondary rack with spool insulator para sa wire namin no? So si Alvin yung nag-instruct, siya yung silbi leadman namin sa trabaho dito. So guys, shout out pala sa kay Patricio Larando mga kirig no, sa pagpahiram ng ladder mga kirig. Silinod Pangan Budbud, Joseph Mahusay Budbud, Renante Fredog from Meco, Jennifer Dinoy. Shout out sa inyo kung manonood kayo mga kirig no. So ayaw mo kalimot mga kakirig, subscribe mo sa kakirig, follow, like and subscribe para updated mo sa susunod na mga video. So tuloy-tuloy na to ang pagsimula yung mga kirig no. So marami na sana kaming video kaso medyo busy pa kasi madalian yung trabaho kaya hindi ako nakapag-video no. So ngayon try natin mga kirig gumawa ng video. So
saktong-sakto. Metering yung last na gagawin namin, baka may ma-share kami sa inyo kung paano mag-set up ng metering pero mga kirig, iba-iba yung requirement kada electric cooperative or company mga kirig, no? So ito lang is intended for Lapu-Lapu City. So sa Cebu City rin, iba rin. Sa Lapu-Lapu City is medyo, ang Meko is medyo mas stricto, no, sa kanilang setup. So ito mga kirig, plinastar na. Idol sa tasab. So ito yung setup natin mga kirig, no. Ito yung line side, so ito yung red wire. So yan lang yan. Bubunutin pa yan mga kirig. So doon yung load side. So ang line side is red na pipe. So ito yung setup niya na sige, pangalan ni Brad dire. Entrance cap 3 port, no? Hindi pa lang namin nilagyan ng yung cap niya, yung cow, yung takip, kasi hindi pa na-fix doon. So 3 port to mga kirig. So nilagyan din namin ng loom wire, 3 port yan for para secure yung wire natin sa loob. So ito yung load side na pipe, black wire yung requirements ng Meko, no? So ito yung liquid tight, coupling, straight connector, 3 port po lahat yan, standard. Ito yung pinaka minimum ngayon na require sa Meko, 3 port size, tsaka 10, number 10, no? So yan, ipapasok na ni Master Alvin yung wire. So siyempre may loom wire rin yan. Nagkulab ang kakirig o kasiga. Kasiga? Oh, shout out pala dyan sa mga Kasiga boys, no? So kay Patricio, hiniram ko muna yung mga mga boys mo. So may loom wire din yan mga kakirig, no? So doon din sa kabilang dulo, may entrance cap din yan. So ayan. Diretso lang das guys, no? So kung napapansin nyo mga kirig, walang neutral na wire, yung puti or green mga kirig, kasi dito sa Meko mga kirig is line to line, no? Kung napapansin nyo yan, ang dito sa Meko mga kirig is Lapu-Lapu City is line to line mga kirig, kaya kung napapansin nyo, so hindi na kami naglagay ng foreground dito or yung neutral, no? Hindi na namin dinaan dyan. So again, yung black wire mga kirig is for load side. So minimum na standard is dito, or requirement is 10, number 10 or 5.5 mm mga kakirig. So yung load side din, yung red na wire, yan yung sa line side na yan, red na wire, 5.5, minimum is 5.5 or 10 mm, not 10 mm, number 10 AWG. Guys, so yan, din nyo sa terminal guys, so kaya dapat i-twist yung guys. Yan yung hindi mag-lost contact. makinig kayo kay Leadman Foreman Alvin sila Kasiga boy. Nagbuhat balay mo na mga kuan man ta, mga tambayawan boys na dire. So yan, ipapasok na ni Alvin. Pag hindi yan may pasok na Alvin, lalagyan niya yan ng laway. Padulas. So siyempre mga kirig, huwag kalimutan talaga yung loom wire mga kirig na. So yan yung magpoprotekta sa wire natin para hindi masugatan yung wire natin mga kirig. So Jowit ron sila. Kitang-kita nyo sa gamit ni Alvin, no, na parang matagal na yan, nakabawi na yan mga kirig. Tama. Bawing-bawi. Kana flyer, kaning gamay. Siyan, higpitan na. Madungog ra ba ka, no? Naka-master ba ko? Mas guni mo dingog. Ito, nag-subtitle red. So ayan, lalagyan din yan ng loom wire, yung line side natin. Ngayon lang po paglagay guys. Yan ang tama. Itusok. Tamang. So ngayon lang din na po nakapag video ulit mga kirig, kasi minsan kapag kami lang dalawa ni Alvin, mahirap na
Naawa kasi ako Calvin kung sige lang ako magbibideo tapos siya lang yung magtatrabaho. Yung mga past days mga kirig isa madalian yung mga Guys, trabaho kinahaman namin. guys. Ayos yung kutsilyo guys. Huwag kayong magdala ng kitchen knife mga kakirig, no? Baka akalain na mananaksak kayo ng tao. So tinitwist talaga namin yan mga kirig para hindi nga mag-lose contact, no, dito sa terminal. So wag lang yung igrabe kasi baka maputol din yung mga strands niya. Yung tamang-tama lang. Bra, gamay. So the last wire, kita na maigi. So kapag na-fix na dito mga kirig, so i-fix na din doon yung entrance cap, no? So nilagay na ni Brooks yung The finished product. yung ano ba yun? Saan ang kalo niya? Sa Tagalog kalo, brad. Sombrero. Karay. So yan mga kirig, so makita nyo, pinalabas din namin yung loom wire. Kasi minsan pag hindi na swab ito, Tagalog sa it yata eh. Matalim na Matalim. Basta kayo na umintindi, oh. So ayan na, sit up na yan. So bali may gap din dito mga kirig, no, 1 foot from sa load side, sa line side na entrance cap to load side na entrance cap. So may distansya niya na 1 foot mga kirig, no. So nilalagyan din namin to ng seal. So Bulkasil, baka naman mag ano ka dyan, mag-sponsor. So nilalagyan niya namin yung Bulkasil mga kirig para hindi pumasok Butang yung luwa tubig. guys, para dilim ko. Luwaan mo para hindi mapanis. Samot ka panos. So Bulkasil mga kirig para for safety din, para hindi talaga pumasok yung tubig. So kung wala kayong Bulkasil mga kirig, lagyan nyo ng puting papel at lagyan ng sulat na water no entry. Punta papel ya, tawag Bulkasil. Ng tubig. Parang di panggutom na siguro bago bagay mo kakaog pa diyon to. Baka kay balo nakangalpuro kita likoy. Gadaots ko buhat Kita. So dito din guys, yung ito yung marker namin mga kirig, no. So dito yung hose clamp. 1 foot din yan. Galing dito 1 foot hose clamp. So bali 3 hose clamp to mga kirig. So dito rin. Yan, 1 foot din yan. From 1 foot din. Estimate lang, approximate. Mata-mata ba? So sa isang length na to sit up, bali 3 hose clamp yung gagamitin natin. So yung hose clamp mga kirig is stainless. Stainless mga kirig para pang matagalan talaga na. So ayan, so ready na to i-set up mga kirig doon sa poste. So iinom muna kami ng coke. Oy coke, baka naman dyan. So guys, ito yung pinaka masarap sa ganitong trabaho mga kirig, no? Yung snack mga kirig, hindi talaga ala, dagkuhan ka na sa yung snack, ito yung hinihintay namin ni Alvin, yung snack. So tinatakpan din namin yan ng plastic, no, kirig, transparent, no, para makita sa taga-electric cooperative na open pa yan, at saka walang hindi ka jumper, no. Lalagyan din yan ng pangalan sa owner. Ay, titilpin. Okay, ang gagawin namin yun is i-set up na namin to. So ang minimum na height is 6 inches, 6 feet. 6 feet from the dito sa foundation, no? So dito yan, hanggang dito yung meter base natin. So nga doon. So yan yung gagawin namin. So bye-bye. So yan mga kirig, na set up na namin yung pole metering natin, no? Service pole metering. So ang gagawin naman namin mga kirig is yung line side na wire niya, yung red, no? So itatali namin doon sa poste ng Meko. So ito yung red wire mga kirig. So ang climber naman ngayon is si Brax. So
Kapag naitali, dyan na namin ipipwesto yung red wire, yung line side, para yung meko is diretso topic na lang mga kirig pag okay na. So ibig sabihin pag natali na yung red wire dyan is ready na ang kanyang linya, no? So ang meko is diretso na lang siyang magtatap dyan. Okay ka sir? Brad, okay ka Brad? Buhay yan mga kirig na, so doubling ingat tayo dito mga kirig. Buhay na dyan, so doubling ingat. Mga kirig, dito pa rin kayo mga kirig, no? So ang gagawin na lang namin ngayon is ang load side kasi yung line side is tapos na. So wala, matsuya ni mo tayo. Yung load side na tayo mga kirig, black wire. Okay. Si Brooks pa rin yung climber. Condition kayo. Social climber. Social kayo. Social. Condition kayo. Good. Ang climber. Inside mga kirig. So, ang problema naman namin dito is yung paano ilibre yung mga ditong wire namin. So, yan. Nag-instruct na yung leadman namin si Engineer Alvin. Si Kakirig Alvin. So naghahanda na rin si Brooks, Kakirig Brooks. Ang team Tambayawan. We'll be right back. Istorya ni mo karon sir sa itong trabaho. Okay ra ka? Okay ra. Wala ka kape, kasabay ka rin mo. Dito kayo ganahan pa magpatrabaho lang. Sa kung saan ang trabaho, basta electrical. Walay problema. Haldang na ka anak. So, Tagalog daw eh. Tagalog daw eh. Di sila kasi intindi. Yung warrior namin, no, si Brooks, oh, nasa ibabaw. So, Yan, tigmando diri, sige rak sa pasaba sa amin. maganda talaga paging helper guys, no. Andito lang kami sa ibaba. Kami ang mga groundman. Oh, groundman lang tayo dito. So, madali guys, mahirap ito. Mahirap to sa malisod guys, no. Mahirap. Mahirap talaga kumita ng pera, lalo na tayo mahihirap lang. So yan guys, mamaya yung wire na yan, lalabang pa yan. Lalabang pa, kita nyo yung poste na yun doon yan. Hindi na mo na Tagalog. Anong Tagalog sa ano labang? Anong Tagalog sa labang? So itatawid pala. Itatawid. Tawid No? namin Itatawid dyan sa... yan. So actually mga kakirig, bawal talaga yan itawid sa bubong pag may bubong mga kirig. Pero unless kung papayag yung may consent yung may-ari sa bahay or sa lupa. So dito sa sitwasyon namin mga kirig, so naging okay yung mga kapitbahay. kasi yung tag-iya, yung may-ari ng bahay mga kirig, no? So kaya lalagbas or madadaan kami dyan, tatawid kami dyan sa bubong ng bahay na ito mga kirig. So, Tatawid kami sa isang bubong. hinihintay lang namin yung worker namin doon, no, sa taas. Kasi helper lang kami. Kirig, mga kirig, ako naman yung climber ngayon, no. So sila naman mga kirig, ako naman yung climber ngayon mga kirig, no. So yung ginawa namin, so ito yung sa load side yung kanina doon. So lumagbas kami dito sa roof or sa bubong, no. So okay lang yan, may consent na. So ito yung last pole mga kakirig. Tapos yan, nandito na yung bahay niya mga kirig. So dyan na namin ipapasok itong load side wire niya mga kirig. So yan mga kirig, papasok na tayo sa bahay nila mga kirig. Yung wire nila is papasok natin. So yan yung ginagawa nila ngayon, nila Alvin, no? Okay, vlog, kami na vlog naman may bangko. Ay nakoy karaan dito, pwede tayo mo silsil. So ayan yung isa kasama ko, si Alvin the Great, no? Unit pinadya, ang dimdag. Sige. Gilang kay naka-record masag ko. Naka-record masad bin. So yan, dyan namin nilagay yung wire holder mga kirig. So meron pa rin entrance cap, wire holder tapos entrance cap mga kirig. Dyan din tayo maglalagay, no? Yan yung tinatrabaho ngayon ni Kidman Alvin, engineer pa yun.
So next move mga kirig is ito na yung dito na dadaan yung wire natin, no? Yung sulod side. So naglagay kami ng dalawang wire holder, no? Pero itinali namin mga kirig, hindi namin in-screw sa kahoy kasi baka kasi luma na kasi yung kahoy mga kirig, so tinali namin. So okay din naman yan, no? Basta safe lang yung wire natin. So bali dalawang wire holder yan mga kirig, no? So dyan dadaan yung load side natin. Isa. So yan yung pangalawang wire holder mga kirig. Kung saan gusto Idaan muna dito sa may butas. oh. So yan po yung setup mga kirig. Nga, boss. Gunitan ko. Gunitan mo. So ito ang gagawin natin mga kirig. Kailangan higpitan o ano ba? Hugtan mo ng maigi. So kailangan malibre siya mga kirig, no? Yan, wire holder. Bago ipapasok natin dyan sa ano. So basic lang to sa inyo mga kirig. Ay, sundan nyo ang sinina ng ilabay. So ito'y para sa mga baguhan na mga kirig sa gustong magka-idea, no? Ito mga kakirig. Kung expert na kayo mga kirig, so pwede nyong i-bash, pero wag naman grabe. Pero mga kakirig, ito mga kakirig, kunting kaalaman lang. Sana, wag naman kayo magalit. Sa aming mga Tagalog nga hindi nyo maintindihan. Hindi kami sanay mag-Tagalog. So ito ang gagawin natin mga kakiri, kailangan mga 4 o more than twice. Twice, tawag din eh. Ito ang gagawin natin mga kakiri. Para maganda ang ating trabaho. So yan yung pangalawang strain wire holder ng kirig na. So yan mga kirig, no, from the entrance cap to patungo sa sod sa bahay. So gumamit kami ng liquid tight bilang ano niya. So okay rin yan sa dito sa may mga kirig yung liquid tight. Basta may tamang ano lang, tamang mga fittings. Tamang fittings like coupling, tapos straight connector. Yeah. So metal clip. So patungo na yan dyan sa loob mga kirig. So actually mga kirig, existing lang to na wiring dito sa kanyang bahay mga kirig na sa loob. So kasi ang nasira lang sa bagyong Odette is itong main line niya at saka yung metro mga kirig. So kaya yung ginawa lang namin ngayon is itong sa labas at saka yung main breaker niya is luma yun mga kirig. So nirecommend namin mga kirig na gumamit ng residual circuit breaker kasi yung old niya setup is yung mga kutin lang mga kirig, no? So pinalitan na namin ng residual circuit breaker RCB, no, para maging safe yung bahay naman. So ngayon this is temporary mga kirig kasi wala pa silang saktong budget, no? So at least yung main breaker nila is safe na, no? Naka-residual na. So mga kirig, that's all for today, no? So natapos na namin yung trabaho. So pera na. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kirig, no? Oh. Sige, bye-bye.